Ayon sa nabasa kong quote, instead of hiding from love, embrace it and give it a chance. You'll never know how things will turn out. Anyway, sumulat ako sa inyong programa para ma-share sa inyo ang aking istorya ng pag-ibig. Nabagamat very complicated at very unusual, ay umaasa ako na mapipili mo itong basahin at i-upload sa iyong YouTube channel. Kaistorya, ako si Alejandro, 29 years old, at isang pharmacist dito sa Edinburgh, Scotland. Pero dati akong nakabase sa London, England. Meanwhile, I'm the type of person who doesn't usually talk. I always choose to shut my mouth if there's really nothing important to talk about. Hindi ako yung tipong babangka sa isang conversation o magkukwento ng talambuhay. Usually, ako yung listener lang. Iisipin mo ngang loner ako pag hindi mo pa ako nakikilala. Kaistorya. Everything started nang ako ay mangibang bansa. At dito nga ako napadpad sa UK at nakilala ko si Wena. Isang nurse sa hospital na pinagtatrabahuhan ko. Mabait si Wena at talagang madali kaming nagkasundo. At dahil sa matanda siya sa akin ng 5 taon, ay tinuring niya akong bunsong kapatid. Pero kaistorya, kahit na magkapatid ang turingan namin sa isa't isa, ay hindi maiiwasan na magkaroon ng kaunting spark sa pagitan naming dalawa. Alam mo Alejandro, sabi nga pala ng mga kasamahan kong nurse sa ospital para daw tayong may relasyon. Natatawang wika ni Wena sa akin. Talaga? Kung sa bagay, sa sweetness nating ito mapagkakamalan talaga tayong magsyota. Pero Wena, hinay-hinay lang din. Kasi alam mo na, baka malaman ni special someone mo at bugbugin na lang ako bigla. Natatawa ko ring sabi sa kanya. Huwag kang mag-alala kay Miguel, Alejandro. Mabait yon at higit sa lahat, hindi siloso ang lalaking yon. At saka, hindi ko pa nga nakita na magalit yun o sumuntok. Paniniguro naman sa akin ng aking kaibigan. Pero mahirap na. Baka pagsilosan niya ako. Ayoko lang ng away. May halong pag-aalala kong wika sa kanya. Alam na ni Miguel ang tungkol sa'yo. Sinabi kong harmless ka. At saka, para na rin kitang kapatid kaya makakaasa siya na hindi mo ako aagawin sa kanya. Inform niya sa akin. Nga pala, ano nang balita sa boyfriend mo? Nasa ang lupalop na siya ng UK ngayon. Curious kong tanong kay Wena na nooy kumakain ng black pudding. Alam mo naman, kapag engineer, kung saan-saan nadedestino. Nasa Oxford siya ngayon. Pero sabi niya sa akin, pupunta raw dito sa city proper sa susunod na linggo para mag-sightseeing kami sa vicinity ng Big Ben. Nasasabik na sagot niya sa akin. Pagkatapos noon ay nag-focus muna kami sa pagkain ng aming breakfast. Wena, thank you for being with me today. Lalo na sa araw ng birthday ko. Masaya kong wika sa kanya. What? Birthday mo ba ngayon? Oh my gosh, nakalimutan ko. Birthday mo pala ngayon? Tila natarantang sagot ni Wena. Nako, sorry ha, kung wala akong regalo sa iyo ngayon. Huwag ka mag-alala, ihahabol ko yung regalo ko sa iyo mamayang gabi. Kahit huwag ka nang magregalo sa akin. Besides, regalo na rin maituturing yung pagsasama natin ngayong umaga para mag-almusal. Sabi ko naman sa kanya. Kaya ka pala nang libre sa akin ng English breakfast. Anyway, happy birthday ulit. Basta sa ayaw mo o sa gusto, ereregaluhan kita. Sabi pa ni Wena. Alam mo Wena, sa totoo lang, ikaw ang nagbigay ng kulay sa buhay ko habang naririto ako sa London.
Nag-e-enjoy talaga ako kapag kasama kita. Kasi mabait ka, super bubbly, very welcoming, at saka malakas ang sense of humor. Puri ko sa kanya. Kaya nga nag-click tayong dalawa kasi tahimik ka, maingay ako. Seryoso ka, mapagbiro ako. Dagdag pa niya. Kaya love na love kong ate ko eh. Paglalambing ko sa kanya. Natawa naman si Wena sa naging response ko. Kung makapagsabi ka naman ng ate dyan. Ate naman talaga kita, di ba? 5 years ang tanda mo sa akin. Natatawa ko pang sabi sa kanya. Nako, ayan ka na naman. I-emphasize mo na naman yung edad. Tila nagtampo si Wena sa akin. Naaalala ko nga palang nagiging balat sibuyas siya kapag binibiro siya tungkol sa kanyang edad. Pero kinalaunan ay natawa na lang din si Wena at masaya kaming nagkwentuhan. Hanggang sa biglang tumunog ang kanyang cellphone. Iyon pala ay si Miguel ang tumatawag. Saglit lang na nag-usap ang dalawa habang ako ay kumakain ng pork and beans. Mamayang kaunti ay ibinigay ni Wena sa akin ang kanyang cellphone dahil gusto raw akong makausap ni Miguel. Hello? Panimula ko. Aaminin kong medyo kinakabahan ako noong sandaling iyon. Dahil first time kong makakausap ang boyfriend ni Wena. Hello? Ikaw si Alejandro? Seryoso niyang tanong sa akin. Medyo kinakabahan akong sumagot. Oo, ako nga. Bakit gusto mo akong makausap? Tanong ko naman sa kanya. Nabalitaan ko na madalas kayong magkasama ng girlfriend ko. Seryoso? Pero nakakasindak na wika ni Miguel sa akin. Oo, pero huwag ka mag-alala. Magkaibigan lang kami ni Wena. Paninigurado ko sa kanya. Mabuti naman kung ganon. Basta Alejandro, akin lang yung girlfriend ko ha. Mabilis naman akong nagsalita ulit. Bilang pagsang-ayon sa kanyang sinabi. Oo naman. Huwag ka mag-alala sa akin. At saka, babantayan ko si ate para sa'yo. Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo, Alejandro. Wika pa niya sa akin. Kaistorya, nagpatuloy ang friendship namin ni Wena kahit na sabihing pinagseselosan pa ako ng boyfriend niyang si Miguel. Kapag kausap ni Wena si Miguel sa phone, ay madalas akong ipagtanggol ng best friend ko. May pagkakataon din na paulit-ulit na tinatawagan ako ni Miguel para sabihin lang sa akin na sa kanya lang si Wena. Nakakasawa pero mas minabuti kong magpasensya na lamang. At madalas kong sabihin kay Miguel na kahit kailan ay walang mamamagitan sa amin ng girlfriend niya. Samantala isang araw. Alejandro, dito. Oh, Wena, naku, pasensya na kayo kung pinaghintay ko pa kayo ng napakatagal ha. Paghingi ko ng paumanhin dahil pinag-overtime ako noon sa trabaho. Kaya ako nahuli sa usapan. Nako Alejandro, dapat ililibre mo kami ni Miguel. Kasi halos mangawit kami sa kakahintay sa'yo. Wika pa ni Wena. Pasensya na talaga ate. Sabi ko na lang ulit. Pagkatapos ay bumaling ako sa lalaking kasama niya. Hindi mo pa ba ako ipapakilala sa boyfriend mo? Magkakilala na kayo ni Miguel, di ba? Usisa ni Wena sa akin. Oo, maaaring nag-uusap na kami sa telepono pero ngayon ko pa lang siya nakaharap ng personal. Sagot ko sa aking kaibigan. Pagkatapos ay bumaling ako sa kanyang kasamang lalaki. Hi, ako si Alejandro. Ikaw pala si Alejandro. Tama nga si Wena, harmless ka. Masayang sabi ni Miguel sa akin. Kaya ikaw, kuya, huwag kang magsiselo sa akin kasi magkapatid lang talagang turingan namin ni Wena. Paniniguro ko sa kanya.
Nga pala, kamusta? Tanong sa akin ni Miguel. Eto, okay naman ako. Yun nga lang, medyo puyat ako kaya pasensya na kung visible ang eye bags ko ngayon. Nahihiyang sagot ko sa kanya. Okay lang yon. Labas pa rin naman ng kagwapuhan mo eh. Papuri naman niya sa akin. Miguel, madalas kaming pumunta ni Alejandro dito sa theme park para magpalipas ng oras. Dito rin tumatambay yung mga karaniwang Pinoy dito sa London. Inform naman ni Wena sa kanyang boyfriend. Talaga? Buti naman at hindi natuturete sa kaingayan mo si Alejandro ha, Wena? Wika naman ni Miguel sa kanyang girlfriend. Nako, huwag ka Miguel. Enjoy na enjoy sa akin yung si Alejandro. Ako kayang madalas na magpatawa sa kanya. Pagmamalaki pa ng kaibigan ko. Natawa naman ako sa kanilang pag-uusap. Huwag kang mag-alala, Kuya Miguel. Sanay na ako dyan sa kaingayan ng girlfriend mo. Natatawang sabi ko kay Miguel. Kung makakuya ka naman sa akin wagas na wagas. Samantalang kung titingnan parang magkasing edad lang tayong dalawa. Nakangiting wika ni Miguel sa akin. Pagkatapos noon ay naglakad-lakad at namasyal na kami sa theme park. Habang nagkukwentuhan ay napagpasyahan naming bumili ng ice cream. Pero si Wena na ang nag-volunteer na bumili kaya nagkaroon kami ng pagkakataon ni Miguel na makapag-usap na kaming dalawa lamang. Alejandro, bakit matamlay ka? Usisa sa akin ni Miguel nang mapansin niyang hindi ako nagsasalita nung iwan kami ni Wena. Aaminin kong nandun pa rin ang hiya sa aking dibdib. At saka nung mga sandaling iyon ay mabilis ang tibok ng aking puso. Naaasiwa ka ba sa akin? Bakit? Komo akong boyfriend ng best friend mo? Pagpapatuloy pa ni Miguel. Huwag kang maasiwa sa akin, Alejandro. At saka, huwag kang mag-alala. Hindi ko sosolohin ang atensyon ng best friend mo. You know what? My first impression tungkol sa'yo, mukha ka namang mapagkakatiwalaan. At saka nararamdaman kong mabait ka. Swerte ni Wena sa'yo kasi may best friend siyang mabait tulad mo. Puri niya sa akin. Napatingin ako sa kanya habang masaya. Talaga, Kuya Miguel? Huwag mo na akong tawagin kuya. Miguel na lang. Pakiusap niya sa akin. Ilang taon ka na rito sa UK? Tanong pa niya pagkatapos. Hindi naman katagalan. Halos sabay lang kami ni Wena na pumunta rito. Matalino ka siguro kasi pharmacist ka Sabi pa niya sa akin. Mas matalino ka kaya kasi engineer ka. Balik ko sa kanya. Alam mo, bala ko sanang mag-engineer noon. Kaso gusto ng mga magulang ko mag-pharmacy ako para lahat kami sa pamilya puro pharmacist. Kwento ko pa sa kanya. Alejandro, simula ngayon, tropa na tayong dalawa ha. Maya-maya pa'y sabi ni Miguel sa akin. Oo ba? Sige, simula ngayon, tropa na tayong dalawa. Pagkumpirma ko. Samantala, bumalik na si Wena, dala-dala ang mga ice cream namin. Mukhang naka-vibes nyo ng isa't isa ha? Puna niya sa amin. Paano ba naman kasi? Mabait ang best friend mo. Sabi ni Miguel na masayang-masayang makilala ako. Masaya ako para sa inyong dalawa, Miguel. Alejandro. Tuwang-tuwa naman si Wena sa pagiging close namin ng boyfriend niya. Kaistorya, noong mga araw na iyon ay hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. It is something unexpressible. Gayunpaman, pinilit ko na lang maging masaya. Kahit iba ang aking nararamdaman. Samantala, simula noon ay naging kaibigan ko na rin si Miguel. Mabait naman siya at malawak ang kanyang pag-iisip. Bagamat may pagkasiloso siyang tulad ko, yun nga lang, hindi talaga ako komportable kapag napupunta ang usapan namin kay Wena. Samantala,
nagpatuloy pa ang pagsama ko sa mga lakad ni na Miguel at Wena. At inaamin ko na napapasimango talaga ako sa tuwing nakikita ko silang sweet na sweet sa isa't isa. Ewan ko ba? Pero parang nanghihinayang ako na nasasaktan kasi hindi maitatanggi na naunahan talaga ako ng iba na mahalin ang isang taong tinitibok ng puso ko. Anong tingin mo kay Miguel? Tanong sa akin ni Wena isang gabi habang hinatid namin siya ni Miguel sa kanyang dorm. Pero umalis muna saglit ang boyfriend ng kaibigan ko para manigarilyo sa labas. Mabait naman siya at saka mukha namang faithful siya sa'yo, sagot ko sa kanya. Okay lang ba siya sa'yo? Usisa pa niya sa akin. Oo naman. Teka, bakit mo naman naitanong? Agad namang sumagot si Wena sa tanong ko. Wala lang. Curious lang kasi ako. At saka dahil best friend kita, gusto kong malaman kung ano yung opinion mo sa boyfriend ko. Napakaswerte mo at naging boyfriend mo siya. At that point, nakaramdam ako ng lungkot sa aking puso. Pagkatapos noon ay nagpaalam na ako kay Wena dahil maaga pa ang shift namin bukas. Pero bago ako umalis, ay hinalikan ko sa noo si Wena. Para saan naman ang halik na yun? Nakita akong nag-blush noon si Wena dahil sa ginawa ko. Umiti naman ako bilang sagot sa kanya. Good night kiss ko yan. Sabi ko na lang sa kanya. Maya-maya'y lumabas na ako ng dorm at tiyempong sinalubong ako ni Miguel. Ang bilis niyo namang magpaalaman na ni Wena. Wika sa akin ng aking tropa. Inaantok na kasi si Wena kaya binilisan ko na ang pagpapaalam. At saka ayaw na rin kitang paghintayin Sabi ko naman. Alejandro, salamat sa pagsama sa amin ni Wena ngayon ha. Salamat din sa pagbabantay mo sa kanya para sa akin. Dahil kasi sa'yo, kaya nakakampante ako. Sinserong wika niya sa akin. Okay lang yun, Miguel. Sa susunod na pagbisita ko, sama ka ulit ha, para masaya. Suhestyon ni Miguel. Agad naman akong pumayag at sabay na kaming umuwi noon. Samantala, habang naglalakad kami sa Southwark pauwi sa aming dorm, ay may tinanong sa akin si Miguel. Curious lang ako, Alejandro. Hindi ka pa talaga naaakit sa girlfriend ko? Napansin ko ang pagiging seryoso ng mukha niya. Teka, bakit mo naman naitanong? Maganda kasi si Wena. Halos lahat ng lalaki, kasama na itong mga Breton na ito, naaakit sa kagandahan niya. Ikaw ba? Nagagandahan ka sa kanya? Tanong niya sa akin. Oo naman, maganda si Wena, sagot ko sa kanya. Nagka-gusto ka ba sa kanya? Pwede ko bang hindi sagutin yan? Kasi baka bigla mo na lang akong suntukin kapag sinagot ko yung tanong mo, sabi ko sa kanya. Ayokong maging headline sa dyaryo bukas na may natagpo ang lalaking patay na lumulutang sa ilog. So, may gusto ka nga sa kanya? Konklusyon niya. Oo, maganda si Wena pero wala akong ibang nararamdaman para sa kanya. Kundi kaibigan lang. Paniniguro ko sa kanya. Kahit kailan, wala akong balak na agawin siya sa'yo. Hindi na kumibo si Miguel sa sinabi ko hanggang sa makauwi na ako sa aking dorm. Habang nakahiga sa aking kama, hindi ko maiwasang malungkot ng sobra. At this point, aaminin kong in love nga ako sa isang tao. Kaso kaistorya, noong mga panahong iyon ay sigurado na ako sa mga nararamdaman ko.
Pero galit na galit ako sa sarili ko. Kasi hindi ko masabi at maipaglaban ang taong mahal ko. Asar na asar kasi ako dahil naunahan ako ng takot at pangamba. Ayoko po kasing lumabas na mang-aagaw. Pinapahalagahan ko ang friendship kina Wena at Miguel. Ayokong masira ang lahat ng pinagsamahan namin. Bukod roon, nakukonsensya rin ako dahil may iniwan akong minamahal sa Pilipinas at ayoko rin itong saktan. Pero kaistorya, nag-isip-isip din po ako. Hindi tama ang nararamdaman ko, kaya sa huli ay nagdesisyon na lamang akong umiwas kina Wena at Miguel. Ang kaso, tulad ng inaasahan, mas lalo akong nasaktan sa pilit kong paglayo sa kanilang dalawa. Pero tiniis ko na lamang ang lahat dahil alam kong yun ang tama. Kaistorya, nagpatuloy ako sa pag-iwas kina Wena at Miguel. Ginawa ko yon para hindi ako makasira sa relasyon nilang dalawa. Kaya naman hindi ko sinasagot ang mga tawag ni Wena at Miguel sa akin. Hindi ko rin po nire-replyan ang mga message nila. Pinilit kong huwag pansinin para mabilis ang pag-move on kong binabalak. Pero sadyang makulit ang isa sa kanila. Si Miguel. Alejandro, kanina pa ako tawag ng tawag. Bakit hindi mo ako sinasagot? Alejandro, anong nangyari? Tanong sa akin ni Miguel sa kabilang linya. Sabihin mo sa akin, Alejandro. Handa naman kitang tulungan. Kaibigan mo ako, di ba? Pwede ka namang magsabi sa akin ng kahit ano. Naguguluhan kasi ako, sagot ko sa kanya. Naguguluhan? Teka. Alejandro, magtapat ka nga sa akin. Si Wena ba? Seryoso niyang tanong sa akin. Hindi ako kumibo. Dahil nahihiya akong sabihin sa kanya ang totoo. Alejandro, hindi kaya biglang sabi ni Miguel sa akin pero hindi niya yun naituloy dahil nahihiya din siya sa akin. Ano? Bakit hindi mo maituloy ang sasabihin mo? Mahina akong sabi sa kanya. Kung tama ang hinala ko, hindi iyon problema. Wika niya sa akin. Nagtaka naman ako sa sinabing iyon ni Miguel. Hindi kaya alam na niya ang totoo? Alejandro, kahit kailan, hindi iyon problema. At saka isa lang naman ang sagot dyan. Magpakatotoo ka. Huminga na lamang ako ng malalim sa kanyang sinabi sa akin. Pasensya ka na sa akin, Miguel. Ikaw lang ang best friend ko. At halos sa iyo ko sinasabi ang lahat ng tungkol sa akin. Kampante ako sa iyo kasi ikaw ang pinakamabait na taong nakilala ko. At saka alam mo ba, pakiramdam ko, matagal na tayong magkakilala. Alejandro, kahit anong mangyari, kahit sino ka pa, ikaw pa rin ang best friend ko. Masaya ako na nakilala kita. Na nakilala ka namin ni Wena. Paninigurado niya sa akin. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil sa sinabi niyang yon. Best friend, pupunta ulit ako dyan bukas. Kita-kita ulit tayo ha. Maya-maya pa ipag-aya niya sa akin. Oo naman, basta best friend, i-message mo ako. Magkita na lang tayo sa mall. Hihintayin kita. Masaya ko ng response sa kanya. Nga pala, alam na ba to ni Wena? Hindi pa eh. Ikaw yung una ko kasing tinawagan. Mamaya tatawagin ko rin si Wena para sabihin ko sa kanya na dadalaw ako dyan. Gusto ko mamasyal ulit tayo dun sa park ha. Katulad nung dati.
Kakain ng ice cream at popcorn tapos magkukwentuhan tayong tatlo. Sagot sa akin ni Miguel. Nakaramdam naman ako ng pananabik sa aking narinig mula sa kanya. Mukhang maganda yan. Gusto ko yan. At yun nga kaistorya, aaminin ko na sa'yo ang lahat. Hindi naman talaga si Wena ang problema ko, kundi si Miguel. Dahil sa kanya, kaya gumulo ang puso at utak ko. Noong mga panahong iyon ay siya ang tinitibok ng puso ko. Hindi si Wena. Masaya ako kapag magkasama kaming dalawa ni Miguel. Hanggang sa nagdesisyon na rin akong ipagtapat kay Miguel na isa akong bakla at mahal ko siya. As expected, tinanggap ako ng buong-buo ni Miguel. At sinubukan niya rin akong mahalin. Bagamat best friends ang tawagan namin, ay mas malalim pa roon ang relasyon namin. Yun nga lang, halatang hindi sanay si Miguel dahil first time niyang makipagrelasyon sa kapwa lalaki at isa siyang straight. Pero dahil sa nararamdaman niyang pagmamahal sa akin, ay ginawa namin ang lahat para mapatunayan na mahal namin ang isa't isa. May nangyari sa amin kaistorya. At masasabi kong hindi namin iyon malilimutan. Samantala, isang araw pagkatapos ng mainit naming pagmamahalan ay nagkaroon ako ng lakas ng loob na tanungin siya ng isang bagay. Masaya ka na ba sa sitwasyon natin? Diretso kong tanong sa kanya. Maganda nga yung ganito, mag-best friends tayo, hindi tayo magbe-break o anuman, kasi mag-best friends tayo. Iyon ang naging sagot niya sa akin. So ibig sabihin, hanggang kaibigan lang ang tingin mo sa akin? Malungkot kong tanong sa kanya. Espesyal ka sa akin. Alam mo yan, Alejandro. Mahal na mahal kita. Insist niya sa akin. Alam kong mahal mo lang ako bilang kaibigan. Tumingin naman sa akin si Miguel. Ano pa bang gusto mo? Alejandro, alam mo naman na hindi pwedeng maging tayo. May wena na ako. May masasaktan tayong tao, Alejandro. Kung ganun pala, itigil na natin to. Huwag na tayong magkita pa. Ayoko na ng ganito, Miguel. Bigla akong naibulalas sa kanya. Pero Alejandro, ikaw lang ang best friend ko. Wika niya sa akin. Ang best friend, hindi para usan. Ngayon, kung ganyan ang tingin mo sa isang best friend, siguro nga hindi ako ang nararapat na maging best friend mo. Makakahanap ka pa naman ng ibang best friend dyan. Malungkot kong sabi sa kanya. Ano bang gusto mong gawin ko ha? Hiwalayan ko si Wena para sa'yo? Seryoso niyang tanong sa akin. Ayokong maging makasarili pero kung mahal mo talaga ako, sa akin ka sasama. Diretsang sabi ko sa kanya. Paano na si Wena? Nag-aalala niyang tanong sa akin. Oo, best friend ko din si Wena. Mabait siya sa akin at malaki ang utang na loob ko sa kanya. Pero ayokong may kahati ako sa'yo. Hindi pwedeng magmahal ang isang tao ng higit sa isa. At saka Miguel, kahit ganito ang pagkatao ko, ayoko nang lukhan sa isang relasyon. Sagot ko, habang hindi ko napigilang umiyak sa harapan niya. Miguel, nasasaktan ako sa totoo lang. Kasi minahal na kita eh. Kaso kailangan nating itigil ito. Masakit. Kasi pangalawa lang ako sa priority mo. Nagkakamali ka, Alejandro.
Sa totoo lang, ikaw na ang una sa priority ko. Oo, maaring best friend ang tawag ko sa'yo pero ikaw ang mahal ko. Oo, Alejandro. Mahal kita. Mahal na kita noon pa. Mahal kita higit pa sa best friend. Mahal kita higit pa kay Wena. Pagtatapat niya sa akin. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin yan? Kompronta ko sa kanya. Sa totoo lang, hindi naman ako sanay sa ganitong mundo. Hindi ko alam na may ganito pala. Hindi ko alam na pwede rin pala akong magmahal ng kapwa ko. Alejandro, ngayon ko lang na-realize ang totoo kong nararamdaman. Ikaw talagang mahal ko. Pagpapatuloy niya. Hindi naman ako makapaniwala noon sa aking narinig mula sa kanya. Talaga, Miguel? Totoo ba yung sinasabi mo? Oo, Alejandro. Totoo ang lahat ng sinasabi ko. Aaminin ko sa'yo. Wala talaga sa plano ko ang magmahal ng kapwa ko lalaki. Kahit minsan hindi ako humanga sa ibang lalaki. Pero noong dumating ka sa buhay ko, Alejandro, nagbago ang lahat. Nagbago lahat ng mga nararamdaman ko. Noong una, naguguluhan talaga ako pero sa madalas na pagsasama natin na-realize ko na hindi ko kayang mabuhay kung wala ka. Alejandro, ikaw lang ang mundo ko. I'm truly, madly, deeply in love with you. Pag-amin pa niya sa akin. Ngayon sabihin mo naman sa akin, ano na ang plano mo kay Wena? Huminga naman ng malalim si Miguel. Bago nagpatuloy. Para mapanatag na ang kalooban mo, ako na ang bahala kay Wena. Pangako, kung makikipaghiwalay ako sa kanya, gagawin ko pa rin ang lahat para hindi masyadong masaktan. Kaistorya, at that point, nakonsensya ako dahil nagtaksil ako sa kaibigan kong si Wena. Pero kinampante ako ni Miguel at paulit-ulit niyang sinasabi sa akin na mahal niya ako. Para akong nabunutan ng hindi lang tinik kundi espadang nakatusok sa aking lalamunan. Ang sarap sa pakiramdam na marinig sa kanya na matagal na pala niya akong mahal. Sobrang saya ko sa nalaman kong iyon. Ngunit sa kabilang banda, there are still doubts in my mind since he has Wena and I have a boyfriend too. Tinanong ko siya kung papaano yun. At ang sinabi niya ay kailangan naming intindihin ang sitwasyon ng isa't isa. Samantala, inilihim namin kay Wena ang aming relasyon at naging madalas ang pagsasama namin sa iisang kama. Ninamnam namin ang bawat segundong magkayakap kami. Naging ganoon ang setup namin. Maaaring iniisip ng iba na pinagsasabay naming dalawa ang mga bagay-bagay. Sobrang komplikado talaga ang relasyon namin kung tutuusin. Pero balewala yun sa amin ni Miguel. All I know is I can't stand a day without him now. He's been there for me like I've been there for him. Mahal na mahal namin ang isa't isa. At wala nang makakapigil pa sa amin. Kaistorya, I am writing my story not to tell everyone what is right from wrong. I want to share my story and tell everyone that love really does exist. Walang pinipiling edad at kasarian ang pag-ibig. Now, it is our choice whether we embrace love or let it go. At para sa amin,
Kaistorya, pinagpatuloy namin ang pag-iibigan namin dahil naniniwala kami na mahal talaga namin ang isa't isa at masaya kami sa aming ginagawa. Hanggang dito na lamang ang sulat ko, kaistorya. I hope you can share my story. Have a nice day. God bless at more power sa kaistorya. Lubos na nagpapasalamat. Alejandro. Walang lihim ang hindi nabubunyag. Alejandro. Kahit ano pang klase ng pagtatago ang gawin ninyo ni Miguel ay darating ang panahon na madidiskubre din ni Wena ang totoo. Kung talagang nagmamahalan kayo ni Miguel, mas mabuting malaman ng iyong kaibigan ang totoo. Malaki ang pinagsamahan ninyo ni Wena at pinagkatiwalaan ka niya. Huwag mo sanang sirain iyon, Alejandro. Tandaan mo, mas masakit kapag si Wena pa mismo ang nakadiskubre na nagtatraidor kayo sa kanya. Sana, Alejandro, ayusin niyo muna ni Miguel ang gusot niyo kay Wena bago kayo magpatuloy sa inyong relasyon. Dahil walang masayang relasyon kung mayroon kayong taong nasasaktan at niloloko. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.